Habang umaasa tayong mga traders sa posibleng pagtaas ng presyo ng XRP, naglabas po ng babala ang ilang mga eksperto. Ayon po sa kanila, baka hindi ganun kadali ang magbenta ng XRP kapag sumabog na ang presyo nito. Ang dahilan ay posibleng bumaba ang liquidity sa panahon ng mabilis na galaw ng market. Kaya magiging mahirap po magbenta sa presyong gusto natin. Kung totoo ito, posibleng maipit ang maraming traders sa peak at hindi agad makapag-take profit na maaaring magdulot ng temporary pullback pagkatapos ng rally. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, bakit po ba maaaring maging mahirap magbenta ng XRP kapag tumaas ang presyo? Sabi po rito ay the concerns centers on the likelihood of declining liquidity during rapid price movements, which could restrict sellers from executing large transactions at their desired prices. Ayon po sa mga analyst, kapag mabilis ang galaw ng presyo ng XRP, madalas bumababa ang liquidity sa mga exchanges. Ibig sabihin, kaunti lang ang buyers na available para bumili ng malalaking halaga ng XRP sa presyong gusto ng sellers. Kapag nangyari ito, mahihirapan ang traders na makuha ang ideal sell price at madalas bumababa ang execution price kaysa sa target. Ang market impact po nito ay sa ganitong senaryo, maraming retail traders ang pwedeng mag-panic sell. Kaya maaari pong bumagsak ang presyo ng mas mabilis pagkatapos ng unang pump. Ano naman po ang sinabi ng CEO ng Digital Ascension Group tungkol dito? Sabi rito, Jake Claver, Executive Officer of Digital Ascension Group, recently addressed this issue in a statement emphasizing the need for investors to prepare for the operational realities of major market events. Yan, si Ginoong Jake Claver. Siya po ang CEO ng Digital Ascension Group at siya po ay nagbigay ng babala sa mga investors na kailangan nilang paghandaan ang realidad ng trading sa panahon ng major rallies. Ayon sa kanya, kapag nagsimula ng tumaas sa XRP ng mabilis, posibleng hindi po kayanin ng mga exchanges ang biglaang dami ng mga sell orders. Ito po ang magdudulot ng liquidity imbalance sa pagitan ng mga buyers at saka sellers. Ang market impact po nito ay kapag bumagsak ang liquidity, mas lalong lumalaki ang spread sa presyo. Kaya tataas ang volatility at posible pong bumalik sa XRP sa mas mababang level bago pa makapag-take profit ang iba. Sunod na tanong ay paano po naapektuhan ng liquidity imbalance ang mga retail traders? Ayan. Sabi po rito ay he explained that such a situation could create a temporary imbalance between buyers and sellers with demand for liquidity for exceeding what exchanges can provide. Pinaliwanag po ni Ginang Claver na kapag masyadong mataas ang demand ng liquidity kaysa sa supply, nagkakaroon po ng imbalance sa market. Ang mga institutional investors ay kadalasang may access sa over-the-counter or OTC trades, kaya sila ang nakakakuha ng mas magandang presyo. Samantalang ang mga retail traders tulad natin ay maaring hindi po makapagbenta agad o mapilitan magbenta sa mas mababang halaga. Sa market impact, ito po ay nagdudulot ng tinatawag na price slippage, kung saan bumababa ang aktual na selling price kaysa sa inaasahan na nakakaapekto po sa kabuuang kita natin bilang mga traders. Ano naman ang dapat gawin natin bilang mga XRP holders bilang paghahanda? Yan, sabi po rito, Claver advised XRP holders to prepare in advance by securing their assets and private wallets, developing a clear tax strategy, and planning for long-term wealth management. Yan, pinayuhan po ni Ginong Claver ang lahat ng XRP holders na paghandaan na ngayon pa lang ang mga ganitong sitwasyon. Una, ilipat po ang ating XRP sa mga private wallets para mas ligtas. Pangalawa,
magkaroon po ng malinaw na tax strategy para handa po sa oras ng profit taking. At ang panghuli, magplano po tayo para sa long-term wealth management upang hindi po basta-basta mabenta lahat ng asset sa unang pump pa lamang. Sa market impact, ang mga handang investors ay mas nakikinabang kapag nagkaroon ng sudden price surge dahil hindi po sila nadadala ng emosyon or panic selling. Ngayon ay bakit nga ba sinasabing mahirap magbenta sa target price? Sabi rito, market commentator Diana echoed Clover's position in a separate discussion, stressing that many XRP investors have unrealistic expectations about how liquidity functions during rapid rallies. Ayan. Ayon po kay Diana, isa rin po siyang market analyst, marami sa mga XRP investors ang hindi po talaga nauunawaan kung paano po gumagana ang liquidity. Akala po ng karamihan ay madali lang magbenta kapag naabot na ang kanilang target price. Pero sa totoong buhay, nagiging masikip ang market tuwing sabay-sabay ang pagbebenta. Kapag sabay-sabay po ang sell orders, mabilis pong nauubos ang buyers sa itaas ng presyo. Sa market impact, kapag naubos po ang buyers sa itaas, bumabalik ang presyo pababa at nagresulta po ito sa tinatawag na flash drop o bigla ang pagbagsak ng market. Gaano naman po kalaki ang epekto ng price slippage? Sabi po rito, she observed that a large number of holders intended to sell once XRP reaches specific price targets such as $10. However, if too many traders attempt to sell simultaneously, market depth can quickly thin out, resulting in significant price slippage. Ayan po. Sinabi po ni Diana na maraming holders ang gustong magbenta kapag umabot na sa XRP sa presyong $10. Pero kapag sabay-sabay po silang nagbenta, mabilis po na nawawala ang market depth o ang dami ng buyers sa bawat presyo. Kaya kung naglagay ka ng sell order sa $10, possible na ang aktual na execution price mo ay nasa $8.50 o mas mababa pa depende sa laki ng iyong trade. Sa market impact, ang ganito pong sitwasyon ay maaaring magdulot ng domino effect ng pagbagsak ng presyo, lalo na kung makaramdam ng takot ang ibang mga traders. Sunod na tanong ay paano naman po nakakaapekto ang institutional trading sa liquidity ni XRP? Ayan. Sabi po rito ay Diana also pointed out that institutional trading practices contribute to this challenge. While most retail participants rely on public exchanges such as Coinbase or Kraken, major corporations and financial institutions typically transact through private OTC arrangements. Paliwanag po natin yan. Dagdag po ni Diana, nakaragdag sa problema ang mga institutional trades sa private OTC market. Niya ay hindi na bumibili or nagbebenta sa public exchanges gaya po ng Coinbase or Kraken, kundi sa mga private deals na hindi po nakikita ng karaniwang mga traders. Dahil dito, nababawasan po ang liquidity sa public exchanges na ginagamit ng mga retail traders. Ang market impact po nito ay kapag lumiit ang liquidity sa public market, mas nagiging madali para sa presyo na tumaas or bumagsak ng biglaan. Ngayon ay ano naman ang kinalaman ng G-Treasury acquisition sa liquidity ni XRP? Sabi rito, additionally, Diana highlighted Ripple's recent acquisition of G-Treasury as a factor that may further tighten XRP's available liquidity. The $1 billion integration of G-Treasury is expected to increase the use of XRP within institutional payment systems, reducing the volume of tokens circulating on traditional exchanges. Ayan po, isa pa sa mga binigyang diin ni Diana ay ang $1 billion acquisition ng Ripple sa G-Treasury. Bagamat maganda ito para sa paggamit ng XRP sa institutional payments, maaaring mas lumiit ang supply ng XRP sa mga regular exchanges.
Ibig pong sabihin habang lumalaki ang paggamit nito sa mga bangko, mas kokonti ang XRP na available para i-trade ng retail market. Sa market impact, kapag lumiit po ang circulating supply, natural po na tumataas ang presyo. Pero kasabay nito, mas nagiging mahirap magbenta ng malalaking halaga sa itaas. At bilang panghuling katanungan ay ano po ang dapat nating gawin bilang mga traders bago magsimula ang rally? Yan, sabi po rito ay both Clover and Diana urge investors to prepare before any significant rally begins. Their recommendations include moving assets from centralized exchanges to private wallets, establishing preset sell targets, and using limit orders rather than market orders to mitigate potential slippage. Ayan po. Pinayuhan po ng dalawang eksperto ang mga traders na maghanda bago pa man magsimula ang malakas na rally. Ilipat ang mga assets sa private wallets para maiwasan ang mga exchange outage. Gumamit ng limit orders imbis na market orders para makontrol ang presyo ng pagbebenta. At higit po sa lahat ay magtakda na ng malinaw na sell targets para hindi po madala sa emosyon kapag sumabog na ang presyo ng XRP. Ang market impact po nito ay ang maayos na plano ay nakakatulong maiwasan ang biglaang pagbagsak ng presyo dahil mas kontrolado ng traders ang kanilang galaw. At bilang panghuli, ang opinyon ko naman po tungkol dito ay ang kabuuang mensahe ng mga eksperto ay malinaw. Oo, posibleng tumaas sa XRP. Pero kung hindi po tayo handa, baka hindi po natin mapakinabangan ang rally. Ang liquidity ay parang gasolina ng market. Kapag naubos po ito, titigil ang galaw kahit mataas pa ang demand. Kaya bilang mga traders, dapat tayong maging maingat. Magplano ng maaga at huwag pong umasa sa hype lamang. Sa XRP ay may napakalakas na potensyal, lalo na sa institutional use cases. Ngunit tulad ng sabi ng mga eksperto, ang tunay na panalo ay hindi lang sa pagbili, kundi po sa tamang oras ng pagbebenta. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.